The Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Attovy Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Saturday. Yes. Lapit na. So, weekend na naman, ano? Tayo talaga naman, bago magbabakasyon, meron tayong Farmer's Talk. So, welcome po sa ating Farmer's Talk at sana yung mga nakatutok ngayon, thank you so much. Lagi po kayo naririyan, mamaya babatiin namin kayo. Yes. Lagi mga nakikinig yung view lang. Loyal. Mga regular viewers natin, nandun ako, si Sir David Miranda. Good morning daw. Diyan pala siya. Aga mo, Sir Dave, ha? Oo nga. So, ano pa siya ngayon? April 13. April 13. Okay, so, ang topic natin ngayon, ayan, hindi pa nababago. Sandali lang. Sandali lang. Ayun, okay. Ito na ang ating topic. Ayan. Ang topic for today is bakit maliliit ang biik na ipinapanganak ng inahin? May solusyon ba dito? Oo, ano nga ba yung mga dahilan? Isa sa mga pinoproblema yan nung ating mga kababayan. Kasi pag lumabas yung biik, ay, parang mandaga. Tapos consider, pag ganun kaliit, consider na ay, patay. Oo. Konti-konti lang yung chance. Yes. Medyo tagilid siya. Oo nga eh. Yun. So, kita nyo naman sa picture, ang bagong silang ay napakaliit naman nung isa. Oo, sobra naman napabayaan na yun. Hindi mahal ng mama niya. Di ba? Sobrang kaliwa. Ayun. So, ang tanong muna, kasi maliit ang sinasabi natin, ano ba yung average na birth weight kaya natin nasasabing maliit? Siguro 1 to 5 to 2 kilos average. Ay, ano ang average o tama lang na timbang pagkasilang birth weight ng biik para hindi sila masabing maliliit? Yun. Ano nga ba? Ayan. Sabi mo? Sabi 1.5 to 2 kilos. Yan. Tama yan. Yun yung Average. Standard average weight na kailangan ng mga pagkasilang pa lang. Oo. Kailangan naman ng mga 2.5. Ayun. Hindi, kasi nga yung 1.5 is swerte ka na, average na nga yun. Lalo na pag 2.1. So, kung 2.1, swerte na. Halos lahat ng biik na nilabas 2.1, swerte. Oo. Hindi kasi kung may 2.5 yan, iba yung mga breed na nung inahin. Okay. Kung 1.5 ho ba ang timbang ng inyong mga biik pagkasilang o after a week pa? So, ganong ba kahalaga? Ito. Ayan, gaano kahalaga ang birth weight ng piglets? Sang-ayon sa mga academe or experts, birth weight is the most important determinant of weaning weight, one of the key components of weaning capacity.
Birth weight is an important trait that influences piglet quality and survival. Lightweight pigs born are more difficult to manage and mortalities can run as high as 25%. Low birth weight piglets and litters where high variation in birth weights experience intrauterine growth restriction or IUGR, usually resulting in physiological dysfunction, more susceptible to infection or environmental changes due to an effective immune system. Ineffective yan. Okay, so, yun yung mga dahilan, sabi ng academe. Napakahalaga pala, no? Isa sa sinasabi nila kasi, yung winning capacity. Pag nakita mo kasing maliit, ang judgment kagad yan, nako, baka hindi umabot yan sa pagwawalay. Mamatay yan. Unti na lang itatagal nito. Ang late ba naman yung isa pa yung sinasabi ni Miss Ana, pwedeng maka-influensya sa quality ng piglet. Yan. Kasi yung mga malalaking farm, sa totoo lang, yung mga nag-average weight ng less than 1 kilo, inaano na nila yun, kinakal na nila. Talaga? So, hindi na sinasama nila sa production. So, kumbaga, low quality yun. Yes. Pero sayang. Sayang, sige. Yung isa, sinasabi naman ay pag iba-iba daw o low birth weight, sabi mababa po, ay nakaka-experience ang intrauterine growth restriction. Siyempre, hindi na lumalaki sa loob nung niya, no? So, meron siyang, susceptible siya, medyo malapit siya sa katotohanan na siya magkaroon ng physiological dysfunction, yung mga diferensya. Yes. Yan yung mga sakitin, kumbaga. Kasi hindi siya nakatanggap ng sustansya, no? So, yun ang thinking ko. Kaya, napakahalaga ng birth weight. Okay, so, ang tanong ngayon, pupuntahan na natin yung major, sabi nga na tanong. Ayan. Bakit maliliit ang ipinapanganak ng mga biik? Una dyan yung litter size. Sa kagustuhan na makarami ng bilang na isisilang na biik taon-taon, pinipili na ang inahin na may lahi na madaming mag-anak. Ngunit dahil sa marami sila, sadyang hindi na nakakatanggap ng suspisyenteng sustansya at oxygen ang lahat ng biik para sana sa optimal development ng lahat ng fetus. Kaya bago pa sila isilang ay may nagkukulang na sa laki. So, dahil sa marami mag-anak, so, maliit tuloy. Kumbaga sa prutas din pag maraming bunga, mas maliliit yung bunga. Okay, next. Sa gestation feeding program, or ito yung balanced diet para sa inahin, at functional nutrients available for placental transport ay dalawang mahalagang factors na nakakaapekto sa uniformity ng biik. Ayun, ng biik. Yun. Hindi na siya nakita kasi sa liit. And then number 3, available uterine space. Hindi kasya sa bahay biik ang bilang ng mga nabubuo na fetus. Labis na sa kanyang uterine capacity o kulang na ang uterine surface space para sa development ng bawat placenta. Nagkakaroon ng intrauterine crowding from at least the end of the first month of gestation, lalo na kung merong mahigit 14 na fetuses ang nasa uterus. So, nagsisiksika na sila doon. Kaya maliliit. So, kumbaga, siguro dahil, kaya ibang pinipili, di ba, Miss Ana, yung medyo lawlaw yung tiyan. Mas mababatak. Mababatak. And then, malaki, yung spacing ng bawat biik. Biik. Ay magkakasya. Ayun. Malaking posibilidad na lumaki yung mga biik. Ayun. Sa loob pa lang, Yes. Okay. Next, sow parity. Inahin na maraming beses nang nanganganak ay madalas na merong inaanak na maliit na biik. Input lang muna natin, sabi ni Huxley Goko Tano. Matanda ng sobra sa 7 beses manganak. Ayan, parity yun. Lahi sa boar, low breed at inahing baboy. Yan daw ang dahilan. At less ang pagkain at vitamins. Thank you, Huxley Goko Tano. Thank you sa inputs. O kayo man pwede kayo mag-impart sa amin. Okay? Ayan, pang-5, yung placental efficiency. Resulta ng pag-aaral ng mga academe, ang fetal growth ay nagkakaiba-iba dahil sa placental vascularization and efficiency. Nagkakaroon umano ng protein restriction sa fetus sa early gestation period na nauuwi sa pagbaba ng placental fetal blood flow at ng nutrient supply mula sa inahin papunta sa mga fetus, kaya mabagal ng paglaki nito.
Yun. Ngayon, papaliwanag natin sa kanila ang placental tuloy, placental. Tawa lang yan. Ito kasi katabi ko. Ayan. Placental efficiency. Ayan, placental efficiency. Maternal nutrition during gestation, especially the amount of nutrients provided to each conceptus, has been regarded as a major cause for within-liter variation in birth weight of piglets currently born to sows. Fetuses acquire nutrients from the maternal system via the utero-placental circulation and umbilical vein. Yung pusod. Yes. Throughout gestation, and transfer of nutrients from mother to fetus is impaired in pregnancies with reduced blood flow in piglets which exhibit signs of IUGR or intrauterine growth restriction. Furthermore, the composition of nutrients, gases, and other molecules in the umbilical vein blood is different between normal and IUGR fetuses, is clearer than the transport of nutrients by the placenta of IUGR fetuses is altered and directly impairs fetal development. Yun. From Yun na. 2008. Sila yung mga nagkaroon ng pag-aaral at actual So, lumalabas yan mga partner na nagkulang sa sustansyang tinanggap yung placenta na siya nagbibigay ng nutrients na So, kumbaga, oxygen tsaka nutrients. At saka may factor din kasi yung feeding program. Yes. Yung lagi nating sinasabi may feeding program, kailangan yung once na nagbubuntis yung inahin. So, kasi yung placental development, yan ay nangyayari after 3 weeks. Yan. After ng nanganak siya ng day 1. So, ang sinasabi natin day 1 to 21 days, kailangan medyo restricted yung feeding program natin sa kanya. Kailangan 2 kilos lang. Pero pagdating ng 22 days, doon natin konti-konting dadagdagan yung pagkain. Kasi, mas kailangan ng placental o ng nabubuong fetus ang nutrient. At saka yung oxygen supply. Kaya, mas critical yung pagbubuntis ng inahin sa mga ganong stage. Kaya sinasabi dyan, yun nga, yung kanilang pagtanggap ng nutrisyon. Nutrition dyan. So, makikita natin, babasahin po natin. Kumbaga, the composition of nutrients, gases, and other molecules in the umbilical veins, blood indifferent between normal and IUGR fetuses. So, yan po. Yan yung pumapasok yung feeding program sa mga inahin. So, kailangan natin, alam yun, dapat nating ipapakain sa kanila pagdating ng mga 95 days. So, konti-konti na, or kailangan na sa at least hindi bababa ng 2.5 kilos yung kinakain nila. Para hindi magkulang. Okay. Yes. So, ito pa po. Ayan, implantation, capability of conceptuses, and position within the uterus. The relationship between the fetal placental growth and location within the uterus is evident. Napakalaga niyan. Fetuses from the ovarian end of the horn were approximately 10% heavier than those located at the middle or near end of the cervix. Ayan, ito yung source, si Waldorf, si Perry, and Rowell Weiss. The effects of location within the uterine horn on fetal piglet weight are more notable during the last 1/3 of gestation when the demand for transfer of nutrients from the maternal system across the placenta to the fetus is greatest. According to Kim et al., concluded that fetal weight decreased linearly from the utero-tubal junction to the cervix between days 102 and 112 of gestation. It is postulated that vascular density within the placenta varies from uterine horn to cervix, that blood flow increases from the cervical to the oviductal end of each uterine horn in gilts during early pregnancy. Yan. Ito pa ang pinakamalaga, yung number 7. Yan yung favorite ko dyan So mga partners, tama na may sinasabi, na yung palang horn, yung di ba yung Uterus. Yung uterus, bahay biik, nung mga baboy, pag ganyan yan Yung palang pinaka nasa dulo ng horn,
ay siyang mas malaki ang mas mataas ang natatanggap niyang sustansya kasi nandun siya. Yes. So, mas malaki. Oo, siya, dadaan muna sa akin yan. Parang gano'n. Bago dumaan dun sa Tira-tira na pag dumaan. Pag dating doon sa dulo. Mas siya nakakatanggap ng puro. Kaya mas malaki siya. So, sinasabi nga Sir WBA na talagang maring konektado rin yan. May posibilidad na isa yung posisyon ng biik doon sa bahay biik. Tsaka malaking factor talaga yung nutrition kasi according dun sa researchers, habang nasa sinapupunan pa sila yung mga biik dun sa sinapupunan ng inahin nila. Ayun, meron silang stage na tinatawag na myogenesis, Yes. primary and secondary. Ito yung stage kung saan nagde-develop sila ng mga muscle fibers. Oo. So kung inadequate yung nutrition, Sustansya. kumbaga yung muscle growth nila, yung muscle fibers, medyo lesser yung rate. Correct. Reduce yung rate. Tapos, kumbaga, nag-lead to sa smaller muscle fibers, mas lumiliit. Tapos, maliit. pati yung muscle stem cells nila, mas mababa. At saka, mas nagkikreate ng more fat cells. Okay. Yun ang nangyayari. O kaya napakahalaga ng nutrition at saka yung blood flow, siya nagbibigay kasi ng oxygen. Yes. O, ano sabi ni Sir WBA, walang bagay na Walang buhay kapag walang oxygen. Yes. Walang lumalaki kapag walang oxygen. iyon. Okay. So, ito pa po ang karagdagan na pag-aaral natin. After implantation, the placenta is the only organ through which nutrients, waste, and respiratory gases are exchanged between the sow and conceptus. Paper and the size and capacity of the placenta for nutrient transfer play key roles in determining the prenatal growth of the fetus and hence affect birth weight directly. Placentation that occurs during early pregnancy is one of the most important developmental events. And since it is tightly associated with embryonic survival, extensive angiogenesis occurs in both of the maternal uterus and fetal placenta during placentation, and umbilical blood flow increase during the same time. Yun. Yes. Okay. Explain. Explain, Miss Rachel. According to... Yun. So, napakahalaga ng placenta sa lahat daw ng organs habang nagbubuntis ang inahin. Kasi doon daw, through which nutrients, yung sustansya, yung waste, at saka yung respiratory gases na kailangan sa paghinga, ay nagpapalitan na pumapasok doon. So, kailangan yon dahil sa pagbibigay naman ng inahin doon sa kanyang mga pito sa loob. So, napakalaki ng role ng laki, yung sukat, at saka, yung size, at saka yung kapasidad ng placenta na tatanggap ng sustansya. Okay? Yes. Parang ganito lang yun eh. May placenta. Tapos, wala namang ganong sustansya, di walang paggagamitan. Or, may sustansya naman, pero Maliit. ito naman placenta ay hindi sobrang laki, na walang yung kapasidad niya, yung kakayahan niya, hindi niya kayang maibigay dito sa mga biik niya. So, dapat pareho lang. Yes. Asa, i-consider din natin bakit. Kasi may mga, i-consider natin yung bawat breed ng inahin. Kasi, nakaano yan, di ba? May mga breed na mahahaba, which is na mas magandang maging inahin. Kasi nga, may malaki yung posibilidad yung magiging development ng placenta is madami. Kaysa doon sa mga inahin na medyo maliliit, kaya yung napapansin natin doon sa mga backyard, doon sila nakaka-experience usually ng mga maliliit. Tapos, kukunti pa. Kasi maliit nga, di ba? Kasi nga, okay. pag mahaba, parang malaki yung tendency na ilang percent liter size. So, kumbaga, parang ako, may kanya-kanya tayong rep sa loob na imbakan ng pagkain, ano? Pero, ang problema, cells pa rin yan. Yun. Kasi yung placenta, binubuo ng cells. Yes. So, anong solusyon na ginagawa ho ng ating mga kababayan ngayon? Tignan natin kung yung iba'y applicable pa. Ayan, nutritional strategies employed in the last third of gestation in order to improve the piglet birth weight. By increasing sow feed levels in the last 21 to 28 days of gestation, typically to 2.6 to 2.8 kilograms for gilts and 2.8 to 3 kilograms for sows.
While the impact on birth weight is generally small, this technique has been shown to positively influence piglet viability. Pero, take note, may mga contradictory reports dito ang ilang academe. Yes, ayan. Correct feed levels throughout the breeding cycle, yan yung sinasabi natin. So, yung nutrition pa rin. Sumula pa lang sa dumalaga hanggang sa pagbuntis. At magbibigay pansin sa kalusugan ng inahin contributes to improving birth weight. Yan. Supplementation of diets with functional amino acid. Example is arginine and glutamine holds great promise for preventing fetal growth restriction. Okay, anong masasabi ng ating animal nutritionist? Yan yung sinasabi ko lagi, dapat pag nagbubuntis, maganda yung nutrition na ibinibigay natin. Ito yung isa number 2 is correct feed level. Yung sinasabi natin na, kasi yung iba, para hindi daw tumaba, 1 kilo lang. Buntis na yung inahin. Hindi pwede, so, kulang yun. Kaya, yun ang isang factor kung bakit naglalabas sila ng kokoonting liter size, tapos maliliit pa. Kasi kulang sa nutrition. And then, mapapansin natin yung mga bake, medyo mahaba yung balahibo. And then, payat. Kasi, contribute doon sa feed o nutrient na ibinibigay natin sa ating mga inahin. Oo. Gano ba ang sa gestation period na to? Alin yung pinaka mahalagang panahon, timing na sinasabi nga nila dapat maganda ang sustansya binibigay mo? Yung forming years niya. Mga 3 weeks. Mga 28 days kailangan. Medyo ang kinakain nila ay, kasi doon yung developmental ng placental Okay. So, itataas mo na yung feeding intake nila hanggang sa 2.5 to 2.8. Yung iba nga, doon sa mga ibang bansa, mas nagpapakain sila 3 kilos mahigit pa. Kasi doon sa experiment nila, nakita nila na doon sa pagpapakain ng mga 3 kilos hanggang pataas, malalaki yung birth weight. Kaso, iba yung mga breed doon. Pero dito sa Pilipinas, may mga breed din na pero hindi pa natin natatry ng mga ganon kilos. Kasi, pag-alaman natin, according doon sa mga backyard din, pag 3 kilos mahigit yung pinapakain nila, nawawala yung fetus at saka hindi nagtutuloy yung kanilang pagbubuntis. Yun nagiging problema. Kasi dapat sa unang mga 2 weeks na pagbubuntis, wag mong masyadong bibigyan ng maraming pagkain. Tama lang yun na 1.5 to 2 kilos lang yung binibigay mo. Per day. Per day. So, yung amino acid na sinasabi dito, gaano ka-accurate to or applicable pa ba sa panahon natin ngayon? Yes. Kasi marami na mga trials and supplementation doon sa mga commercial feeds na nagsasabing brood sow, tawag dito, premium, special. Kasi composition ng mga nutrient doon, higher amino acids. Kasi according doon sa mga study talaga, na kompleto na amino acid na ibinibigay mo sa mga inahin, talaga nagiging maganda yung pag-develop ng mga fetuses. And then, paglabas nila, malalaki yung kanilang weight. Oo. Meron sinasabi sila mga partners na kapag mga latter part ng pagbubuntis, yung mga 90 pataas na days, di malapit-lapit na yan, mga anak, dapat daw doon daw sustenihan ng maraming pagkain para daw lumaki pa yung biik. Oo. At nangyayari pa ba, lumalaki pa yun sa ganung huling part na ng pagbubuntis? Kasi lumalaki na yan, so lalo na kung hindi natin alam kung ilan yung liter size sa loob. So mag-aagawan sila ng nutrients. So para sinasabi mo ay nasa una yan nakakakuha para kumbaga evenly distributed yung nutrient. Kaya dapat ganun pa rin ang ibibigay mong pagkain. Huwag mong i-restrict sa ganung feed intake nila. Ngayon, yung sinasabi naman nila na may mga contradictory reports, may mga tumututol na iba namang mga academe sa kanilang experiments naman, sinasabi naman ng iba na 70 days na pagbubuntis ay stop na sa paglaki yung mga biik sa loob. So, kumbaga, wala nang silbi para yung pakain mo para sa pagpapalaki, kundi para lang sa maging malakas yung mga biik tsaka yung inahin. Ayan. At saka, hindi na natin titignan yung nutrient. Siyempre, doon sa pagsisimula ng mga magiging dumalaga o inahin mo, kailangan maganda yung pagpapalaki mo, maganda yung pagbibigay mo ng nutrient. Kasi, siyempre, inahin yan, dumalaga,
ang sabi sa mga study, ang nagbibigay ng magagandang biik din, kailangan yung may magandang back fat. Diba, sinasabi natin, hindi dapat malaki, ganito. Kasi nga, pag nanganak na yan, kailangan may extra energy sila. Saan nila kukuhanin yun? Siyempre, doon sa back fat. Na sinasabi natin, kaya nga restricted yung pagkain nila, pag nakukulang, doon sila kumukuha ng ibang energy doon sa back fat. Doon sa fat, yung restored na fat nila. Yun. So, ngayon mga kaibigan, nakita natin yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng maliliit na biik. Parity, dahil sa matanda na raw, dahil nga sa hindi masyadong maganda ang pagpapakain simula dumalaga hanggang sa magbuntis na siya. Tapos, ano pa yung mga simple, sinasummarize lang natin. Ayan, sa nutrition din, tapos yung isama din natin yung kung ilang parity na yung sao. Yes. Malaking factor din yun. Okay. Yung masyadong marami sa loob, kaya kulang ng oxygen. Okay. So, nalulusaw daw yun hindi nagtutuloy. Yes. Lalo na yung masikip na hindi nakasya, kaya konti lang. May sariling mekanismo. Actually, na-discuss na dito yon sa Farmer's Talk. May sariling mekanismo yung katawan ng inahin para lusawin niya yon at hindi magdulot sa kanya ng pagkalason niya. So, nalulusaw siya para lang masustain yung iba. Yes. At saka, huwag natin kakalimutan yung pag nagkakaroon ng sakit ang inahin. Isa na po yan yung parasite. Yun. Kasi sila yung mga worm na nag-unbalance nutrient pag binigyan natin siya. So, kailangan may tamang timing tayo ng pagpupurga ng inahin. Tapos, bukod dyan, sinasabi din na dahilan ng maliliit na biik ay dahil sa hindi masyado nakakatanggap ng nutrisyon yung iba nga. Dahil yung mas nasa bungad, yun na nakakatanggap. Plus the oxygen. Hindi, dahil doon sa nutrients deficiency, hindi masyado nakakatanggap ng magandang oxygen lahat ng mga biik. So, hindi sila lumalaki. Sabi nga ni Miss Cheryl. Ano ngayon ang rekomendasyon natin? And does it matter kung maliit sila lumabas? Yes, mahalaga yan. Ba't naman ako? Kung ikukumpara natin sa tao. Kasi sa magkakapalit, ako lang maliit. So, lahat sila magkakapa. It does matter. Yes, pero ako parang yung lahat na yata ng talino na uwi sa kanya. Ako lang nakakuha ng colostrum ng yung lahat. Parang sa lang yan, parang sa tao, pag nagbubuntis, mas magandang sa labas palaki. Para yung sa panganganak, hindi rin mahirapan, di ba? Dahil kapag malaki, nakikipit, mamatay. Okay, so ngayon, may technology na tayo mga kaibigan. Ano ang rekomendasyon po ng Team Atobi? Ayan. Ano ang mga inirekomendang solusyon para maiwasan ang maliliit na ipinapanganak na biik at ano ang opinion dito ng Team Atobi? Yan. Ngayon, bibigay po natin yung ating mga opinion. Ano ba rekomendasyon natin sa kanila? Sa ating experience, sa pag-aalaga natin noon pang tayo ay may farm dito po sa may San Pedro, hindi natin problema yung birth weight, Kumbaga, yun nga, hindi okay lang kahit lumabas sa maliit. Meron tayong nakakuha tayo ng 800 grams, 600 grams. Pero pagdating naman ng fattening, sila pa yung malalaki. Ayun. So, hindi sila yung nangyayari nung traditional way na paniniwala na kapag maliit, may posibilidad na hindi makasurvive. O baka hindi pa umabot ng winning. Kasi yung ginagawa natin, kasi nandiyan ang technology, tapos sinasamahan natin ng magandang nutrient, so nakakahabol, nakakalaki pa nga. Mas malaki pa. Mas malaki pa sila. Sa karanasan natin. Meron nga pong kinukwento si Sir WBA. Sabi niya, sobrang late daw po ng inahin. Ay, nung biik. Tapos malalaki na yung malalaki na daw po yung mga kasama niya. Within 1 week daw po, kasama yung technology, tsaka yung mga nutrients na sufficient. Within 1 week nakahabol daw, mas nalakihan pa daw po. Anong nangyari? Nauusan pa niya. Ng ngayon. Yes, sabi natin yan, kasi sa tagal natin nagka-trial, yun na po ang na-experience namin. Yan. So, actual po yan. Kumbaga, ng maliit, pero pagdating naman ng labas, talagang todo naman. Todo mo ng technology plus yung feeds na maganda ang nutrient content, lalaki yan. Sa pangapong kinukwento ni Sir WBA, dati daw po, kaya daw po siya nagkaroon ng babuyan kasi nanghihingi lang siya ng mga maliliit. Yes, tama yan. Ng maliliit na baboy, sayang. Tapos ang ginagawa niya,
yun po yung pinapalaki niya. Which is nalalakihan pa yung mga kapatid. Yes. Tsaka sa tulong nga ng technology, di ba ang naging nakita nating problema sa kapag inadequate yung nutrition, may problema sa muscle growth, yung mga cells nila. So, ang technology nakakatulong para mag-normalize yung function ng cells ng katawan ng hayop. So, naaayos. Yes. Yun. So, wala ho tayong problema. Halimbawa lang to, hindi pa kayo, wala pa kayo sa technology world, sabi nga ng Atobi. So, ang nangyayari, meron kayo naranasang ganon. Pero hindi pa huli ang lahat. Yes. But pag nag-technology kayo, yung pong sinasabi ni Sir Daryl, na totoo nang binibili pa ni Sir WB, lahat ng reject nga lahat ng maliliit. Pero nakakahabol po. Yes, opo. So, yung mga muscle niya, tissues, lahat yun inaayos, sabi nga ni ma'am. Di ba yung physiological dysfunction, ito naman yung physiological structure sa tulong ng technology, inaayos. So, Isa lang natin yung isang user dito sa parting Ilocos. So, sinasabi niya na pagdating ng 19 days, yung kanyang average weight ng kanyang baboy, yung mga biik, is 4.5 kilos. 19 days pa lang yan. So, doon sa standard weeks natin sa age na gano'n, magkikilo lang yun ng mga 3 kilos, 4 kilos. Wow. So, ibig sabihin, Naka 4 to 5. sobrang laki. Mayabang. Oo, pero 11 yung kanyang naging liter size. Ito po ay, salamat po kay Yen Pacolor. Hi, thank you po. Actually, nung dumating sa amin yung balita niya, hindi na kami nagulat Sabi, mayabang. Yabang. Wala lang. Congratulations. Congratulations po. Mga user po ng technology yan, at saka yung kayo doon sa may Kalamba, sinasabi ko, 25 days pa lang, nasa 12 kilos. 25 days Okay. siya. So, hindi problema kung sakali man na hindi pa kayo naabot ng technology at maliliit, dahil sa sobra kayong dami ng anak, halimbawa, 24, o di, ang liliit nga niya. Pero, nagsusurvive, lumalaki Yes, ho. oo, lumalaki. Wala kayong worries doon. Ngayon, kung sakali man, meron din nag-text nung dati. Ay, nako, ang sabi sa amin nung ilang mga technician namin ay, pag daw naka-atobi, masyadong malaki yung biik na lalabas. Mamamatay yung inahin nyo. O hindi makakayanan, mamamatay. Gano'ng posibilidad na lumaki yung biik, paglabas, at saka hindi mag-survive ang inahin? How Posibilidad. true? Pero sa nagiging user natin, hindi nila problema yan Hindi na nga nila tinutulungan. Pagkita nila, nanganak na pala. Nanganak na. Bigla pa yung mga hindi na nila kailangan pang dukutin. Kasi tuloy-tuloy. Ang ginagawa lang Hirap nila, sa panganak. pinupunasan lang nila. Tapos, panidehe mo kaagad. Kasi, mas nakakatulong po yung pagsip-sip ng dede ng inahin. Doon sa contraction ng paglabas ng Yes, totoo yun. Opo, tsaka po, tsaka huwag kayong matakot gumamit ng Atovi, lalaki yung biik ng sobra. Hindi. Kasi ang nangyayari po dun, meron pong sariling mekanismo ang inahing baboy na mag-detect, hanggang dito ka nalang kalaki, tapos, kasi may hirapan ako. Meron po silang self-detection kung hanggang saan sila lalaki, hanggang saan ng kaya. Ang tulong ng technology, mga kaibigan, ay mula sa inahin hanggang sa biik. Ngayon, importante kasi ang inahin dahil sa aspeto ng pinag-uusapan natin, panganganak. So, kaya ho ng inahin kahit anong size yan. Dahil sa firm, yung sabi nga yung cells doon sa puwerta na yan, alagang-alaga ho yan ng technology. Kita nyo yung bati manok, walang buwa. Walang prolapse. Hindi ho problema, lalo na sa baboy, inahin, ang prolapse. Sa katunayan, kapag may prolapse ang inahin nyo o nakaka-experience sa ganon, bigyan nyo ng technology, hindi na niya mararanasan yun. Yes. Kung magkakaroon man lang ng prolapse, hindi natin 100% talaga mape-perfect yan. Madali silang bumalik. Within 2 weeks, kagandahan. bumabalik. Sabi ni Sir WBE. Yan, within 2 weeks. Okay, so, hindi na po natin pakahaba-haba yon dahil sa naibigay namin sa inyo lahat po ng ating pwedeng. Oo, kailangan po kasi alam natin, yung nag-aalaga tayo, dapat alam natin ang gagawin natin. Tsaka, kasi nagbalik tayo doon sa tanong, bakit maliliit? So, maaaring ito'y dahilan sa loob na mismo, physiological structure ng inyong inahin, yung nutrients deficiency, of course, dapat balansyado, alagaan nyo yon.
And then, yung inahin na pipiliin nyo, dapat talaga akma siya para sa pagbubuntis ng marami. At saka i-condition natin, dumalaga pa lang, yung Correct. tamang nutrisyon. Correct, tama yun. Yes. So, yung oxygen level, importante din po yun. Kaya dapat malakas ang baboy nyo. Yes. Naninipa. Oo. Hindi naman. O, ayan po. At kung ano man ang inyong nais i-share din sa ating pong discussion dito sa Farmers Talk, feel free to discuss and share. Pero pwede po kayo mag-comment sa aming comment section. Sasagutin po namin kaagad yan. Ayan. So, okay. Maraming salamat po. At ang oras na ngayon ay oras na para sa ating... Kala ko, uwian na tayo. Magbabalik. Magbabalik. Oo. Kasi ilang episode din 2 tayo. weeks yata. Oo. Na-miss ng mga netizens. Oo. So, tsaka sobrang dami kasi nilang concern. Nag-focus muna tayo sa concern ng Yes. mga netizen natin. Oo. So, eto na po ang ating segment. Bahagi po ito ng ating Farmers Talk where we usually discuss yung isa pong premise o isang issue, tapos magte-take sides kami, and then magbibigay kami ng kanya-kanya lang opinion. Yes. And then, yun po, sa huli, wala namang nanalo, kundi bibigay din namin sa inyo ang pakalatang kaalaman. Ayun naman. Oh, kayo ho, take sides. Magbigay din kayo ng opinion kung ano po ang... Sa white. Yes, kung ano ang Or inyo. sa yellow or sa orange. Eto lang nga, eto ang title natin. Ayan. Sa harap ng problema na mataas na feed cost at mababang live weight price, dapat na bang huminto? Ayan. Naku. Dapat na huminto at mag-iba ng negosyo. Hindi dapat. Push pa rin dapat Saan ka tayo. nalulog? Doon ka baba. Dapat kang huminto kasi... Pero mamaya na. Mag-iba ka. Okay, nagbunutan at nakapili po ng sides na hindi dapat huminto ang sides nila Miss Ana. Ay, Kami naman, dapat nang huminto pero mag-iba ka ng Yes. negosyo. Opo. Ayan. Okay, so we will start. Kaya lang, dahil sila ay kulang ng isa, mag-extend kayo. Basta gamitin nyo yung Yes. allotted Oo time. na kami. Yes. Okay. Okay, we will start with Contrayon. Yes. Ay, ang ating relo. Starts now. Okay. Ayan, sa amin, ang side namin is push pa rin. Yes, push mo yan. Sa kabila ng kahirapan sa pagbaba ng live weight price, pati yung sa presyo ng pagbebenta, ng baboy yung taas ng feeds, dapat laban pa rin, sulong Oo. Pinoy. Oo. Kasi syempre, may mga pamamaraan naman na para, kumbaga, maiwasan na maging luging-lugi naman tayo. Kumbaga, hindi man natin ma-achieve yung target natin, pero hindi pa rin tayo nababankrupt. Kumbaga, Oo. meron pa rin tayong Tama pa rin. makukuha. Oo. So, yung isa dito, pwede naman tayong, yun nga, yung katulad ng na-mention ni Miss Ana kanina, yung sa pagpili pa lang ng inahin, kailangan, alamin natin na kung may capacity ito na mag-anak ng marami, Yes. para, kumbaga, dumating man yung time na, yun nga, yung mataas ang feed cost, mababa ang live weight price, kumbaga, marami pa rin tayong mapoproduce Yes. na mga ibebenta. Oo, Ayun. ayan. Kung maganda yung pamamahala natin sa ating baboyan, so hindi na kailangan na hindi ka mag-iisip na, ay, bumaba ang price, sa mataas ang feeds. So, parang nginitian mo lang kasi hindi ka affected. Kasi may mapamamaraan kang Kailangan ginagawa. ngitiin. Diba? So, kasi ang negosyo ay hindi art yan na gusto mong iperpekto. So, ang kailangan dyan ay gumawa ka ng pamamaraan. Halimbawa, malalaki yung feeds mo nga. So, kung gumawa ka magkaroon ka ng abilidad para ma-sustain yung feeds na ibibigay mo doon. Katulad ng magtanim ka ng mga kamote, gabe, kung medyo malaki-laki yung lupain mo, magtanim ka ng mais na pwede nating ipakain din sa mga baboy natin. Baboyan, sa mga baboy, sa mga biik, pwede yan. Yes. So, katulad din ng mga tricantera, ayan, maganda yung amino acids na maganda sa pagpapalaki ng mga baboy. Azola, yung mga kangkong, kamote. So, pero hindi ko sinasabi na yun ang lagi ang papakain mo. Yun! Yun! Diba? Parang Ay, standard ba kami? sila. Ang dami ba namin Ilan pa ba to? Ilang page Okay. Isasakto natin sa oras? Yes, Papa ma'am. Okay, So, timer starts sorry. now. Kami naman po, syempre favor kami sa dapat tumigil ka na sa Dapat pagbababoy. tumigil na. Oo. Oo. Kasi hindi naman porket tumigil ka,
ibig sabihin na yung Nakatunganga ka na. Nakatunganga ka na. Hindi. Pwede ka naman mag-switch ng negosyo katulad ng, alam na natin, bumaba ang live weight price. Based sa buong nabubuhay, lahat siguro tayo, hindi pa nagsabayan. Live weight price ng baboy tsaka live weight price ng manok. Pwede, pagka bumaba ang sa baboy, imposible na bumaba din yung sa manok. Kadalasan tumataas pa nga yung sa manok eh. Yung manok ang dapat. Oo. Okay, isa yan. Okay, ang gawin mo, lumipat ka naman sa pagmamanok. Ayun. Kasi ang pagnenegosyo, hindi yan yung puro sugod lang ng sugod eh. Okay. Kailangan yan yung tamang diskarte. Aha, okay. Ayan. Favor kami sa Dapat tumigil huminto. na. Huminto na kasi tumingin. Dapat huminto na kasi yun, kung lugi ka naman nga sa baboy dahil nga mataas yung feed cost mo, humanap ka naman ng iba din na pwede mong pasukan na makukuha mo kaagad yung capital, yung magiging tubo mo. Katulad ng ulang. Oo. In 4 months, pwede mo na siyang ibenta at yung isang ulang ay nanganganak ng 100,000, di ba? Oo. So doon pa lang, makakakuha ka na, makikita mo na kaagad na pwede ka naman din na yung mag-ship sa iba. Yung pagbababoy, pwede mo naman yung balikan kapag meron ka ng sapat na puhunan ulit. Ayun. Kung habang naghihintay ka ng timing, stop ka muna dyan. Dito muna tayo. Parang sa taniman din yan, hindi masyado mataas ang presyo ng kamatis. No? So, sa susunod, ang tanim mo, ito muna. Antabay ka. Pero dahil love mo ang kamatis, babalik ka dyan pag in due time. Ngayon, sa aming palagay, dapat ka muna huminto. Kasi kung alangan namang ilagay mo, lalo na kung maliit lang punan mo, ilalagay mo sa alanganin, pwede ka namang bumaling muna doon sa lalo pa magdadagdag ng kapital mo later on pagbabalik ka na sa baboy. Halimbawa, mag-alaga ka ng tilapia, no? Yung tilapia kahit lang sa isang drum lang. Magkano? Tatapatan natin yung isang baboy lang. Dami yung negosyo. Dami mo nga. Okay, baboy lang. Oo nga eh. Sapat na. Sa amin hindi ako naniniwala pag ikaw dumapa or nalugi ka, hahanap ka ulit ng kapalit. Paano kung hindi mo gamay yung isang negosyo mo? Tapos nag-broiler ka, sige, fluctuating. Mas fluctuating po ang presyo ng broiler kaysa sa baboy. Ang baboy kasi nag-steady lang yan 95 pero hindi nagna-90. Pero doon sa 90 pesos mo at maganda yung pamamahala mo, hindi ka na ganun lugi. Siguro break even kung sinasabi natin na, yung sinasabi ko kanina, may pamamaraan ka para alternative na pagkain sa kanila. Pero kung pupunta ka ulit, susugod ka sa another negosyo, paano kung sumeplang ka? Hindi dalawa na lugi mo. Ako, pag ninegosyo kasi, hindi lang basta susugod Sugod ka na wala kang armas. Kailangan susugod ka, may armas ka. So, ibig sabihin, may armas ka, may kaalaman ka, may alam mo kung paano pamamaraan. So, kailangan may faith ka pa rin dun sa taas. Ayun. Kasi kung naniniwala ka sa kanya, hindi lang humagawa ka, pero siya pa rin yung may alam na kung paano katulungan. So, yan ang sinasabi nating alimbawa, ang nagiging problema kasi yung pagtaas ng feeds. Lalo na yung mga antibiotics. Pero may pamamaraan pa rin naman Naandyan yung mga luya natin, bawang. So, yan yung isang pamamaraan na pwede natin gamitin. Para doon sa mga antibiotic, gagawin natin fermented yan. So, halimbawa na lang, mamaya sasabihin natin kung paano. And then, yung mga simpleng pagtatae, meron naman bayabas. Na pwede natin yan diktikin, tapos, pwede nating ipakain o ipainom, lalagain lang natin. So marami pa rin yung mga native na makikita natin sa paligid na pwede nating i-supplement doon na hindi na nga, sa mga baboy na hindi na natin nangangailangan na bumili ng mga ganong gamot. Ayun. Tsaka, kumbaga, yun nga. Naano ko dun sa kabayanidan. Medyo risky nga kung mag-shift tayo sa ibang business na hindi natin gamay. So, kung dito tayo, kumbaga, ito namang, kumbaga, yung pagbaba ng live weight price, seasonal lang naman, hindi naman sa habang, hindi naman lagi. So, parang bakit tayo agad susuko? So, yun nga, yung dagdag dun sa mga pamamaraan, pwede naman yung, kunyari, mga matatandang inahin na, pwede nang, kumbaga, palitan na natin mga replacement gills. Halimbawa, naka-8 o higit na sila sa 8 parity, para kumbaga, tuloy pa rin yung production ng mga baboy. Over na. Okay. Oo nga. Okay, good. Okay, ganito naman po. Kasi
pananaw ko pagdating sa negosyo, bakit ka mag-stick kung nahihirapan ka, alam mong break-even lang? Kaya ka nga nagnegosyo para masustain ang pamumuhay mo, para kumita. Bakit ka lalaban sa break-even lang? Which is, lahat naman tayo ayaw ng ganun. Bakit, tsaka isa pa po nito, bakit ka pupunta sa isang negosyo na hindi mo alam? Eh di pumunta ka sa venture na alam mo. Oo. Diba? Sabihin, yung papasukin mo kasi, alam mo naman. Alam mo na rin. Tsaka siguro hindi naman tayo, may mga tulong naman ng internet, may mga tao ka naman mapagtatanungan. Maraming pwedeng tumulong sa'yo. Kaya hindi mo kailangan matakot pumunta sa ibang negosyo. Oo. Ayan, bilang isang farmers kasi, dapat alam mo kung ano yung fitted na dapat mong alagaan. So, kung sa pagbababoy, una pa lang, live weight na problema ka na sa taas, ay sa feed cost, tapos ikaw mismo palagi kang lugi. So, dapat nga, maghanap ka na ng pinaka-fitted sa'yo para kahit papaano, hindi ka sasabing lugi lang. Dapat katulad ng pagtatanim, nabanggit ni Miss Ana kanina. So, doon sa pagtatanim, ng kahit ilang buwan lang na maaani mo na paulit-ulit na gano'n, at least hindi ka pa rin lugi dahil doon sa cost na binibigay mo sa pagtatanim. At kakain ka. Ngayon, tuloy ko lang kanina yung sa tilapia. Tinapatan ko yan. Kasi, syempre, napakamura lang naman. Halimbawa, sa isang baboy, itong pag-aalaga mo ng fingerling sa tilapia, napakamura lang. Kasi, pwede mo pakainin lang ng mga bulate yan, di ba? Na mga, tapos maglalagay ka rin ng snail sa ilalim, lalabas ang aquaculture to, no? So, maglalagay ka ng snail sa ilalim na yon. Pag dumami na yun sa ilalim niya, yun din ay papakain mo sa isda mo. Tapos, kukuha ka pa ng mga earthworms. So, wala kang gagastusing feeds. Plus, at the same time, ito, pwede mong idugtong sa isa pang drum na gamit na, and then sa ibabaw, no, maglagay ka ng halaman na pwede mong kainin. So, kumbaga, sustainable. Pwede kang kumain, pwede kang meron pang benta. So, gagawin natin to kasi kailangan tayong gumawa ng solusyon. Hindi siya, yun na. Actually, this is the conclusion part. Kaya dapat nasabi nyo na kanina. No! Okay. Ayan. Conclusion? Yes. Conclusion na tayo. Pwede ba magsalita ng bahagyang konti lang? Kung gusto nyo, one round, okay? One round. Pagbigyan natin ng one round. Okay, sige. Kasi dalawa lang kami. Alright. Okay. Timer starts Okay. now. Yan, kontrahin ko yung sinabi mo kasi. Hindi ako naniniwala. Alisin na natin yung doktor. Pag negosyo kasi sasabihin mo, sugod ka ng sugod na wala kang alam. Kaya nga, ang pinupunto ko lang dito, yung pinag-uusapan dito, yung pagsuko. Matagal na ako nagbababoy eh. So, ang sa akin lang, ang pag ninegosyo, hindi lang yung paspasan, isang iglap, dadaas ka agad. May ups and down yan, ibig sabihin. And then, kung doon sa mga sumusuko, hindi eh. Meron ka pamamaraan na ikaw ang magkatay ng baboy. Yes. Diba? Yun na nabanggit natin dati na medyo mababa yung live weight, ako magkakatay. So, ibebenta ko saan? Sa palengke, pwede tayong pumunta sa mga karinderya, kamag-anak. Tapos yung pambenta. mga natitira, kasi may matitira din dyan, adi i-process mo, gawin mo embutido, longganisa, siomai, siopaw, lahat ng pao, pwede natin gamitin. Oh, so, okay. and then, meron tayong lagay tayo ng konting lamesa doon sa ano natin, sa tabi natin, magluto ka ng mga sa ulam na natira doon sa pagkakatay mo, di ba? Okay. So, malaki pa yung susumay mo. Mas malaki pa sa isa nga, di ba? Na ano natin, na 15,000 pesos o higit pa kung isa sang baboy lang yun, di ba? Okay. Tsaka kung passion mo talaga ang pagbababoy, hindi mo siya ganun kadaling susukuan. So, iiwanan ko na lang kayo ng isang kasabihan. Ayan. Makailang ulit tayong nabigo, bumabagsak, at yun ang dahilan kung bakit tayo nagtatagumpay. Yes. Kailangan nating patuloy na bumangon. Yes. At isa pa, bago ang time, kasi dalawa Mukhang yan nangangalib na yung time upang magtagumpay sa pagbaboyan o anumang negosyo sa buhay natin, kailangan mo ng dalawang bagay lang. Ang kamangmangan at pagtitiwala. Ang kamangmangan na andyan yung hindi ka marunong, o kasi syempre may pamamaraan naman eh. May abilidad tayo, marami ng internet o social media na pwede nating puntahan. Katulad mga Team Ato B, pwede kayong turuan ng mga yan. And then pagtitiwala lang sa taas, doon mo lang i-ano sa kanya. Okay. Talagang okay na. Sakto, eh. Alright. Well, actually, madaya si Ma'am pinasok agad yung itaas eh. Paano natin gawa ang trench? Doon tayo sa baba. Twice niyang binanggit. Okay, game. Timer starts up. The point that I'm trying to say is, hindi naman porket sinabing sumuko ka,
Hindi naman po sinabing sumuko ka, is titigil ka na sa pagbababoy. My point is, kailangan mo lang mag-switch para makahabol ka sa right timing. Oo, baka kasi hinira mo lang yung pera mo eh. Oo, malay mo, ganun. Tsaka, base nga sa nabanggit nyo, nandyan yung Team Matovi, pwede ka, kumbaga, magsuswitch ka sa baboy, humingi ka sa tulong lang sa Team Matovi. Oo, patulong ka rin sa manok. Oo, isda. Matovi din yan. Pagkahalaman. Oo. Diba? Oo, yung sinabi kong hito o kaya tilapia, yan, napakadaling aquaculture na yan. Yung isang drum, lagyan mo ng, halimbawa, tilapia na nga, sa taas. Sa baba, may snail yan. Kung gusto mo, meron ka pang alimasag sa ilalim, no? Dahil sila, bottom dweller, yun naman tilapia, nasa taas. Tapos may isa ka pang drum na gamit na o luma na. Doon mo naman dadaloy doon ng tubig. Isang maliit lang na aerator ang kailangan mo, tapos may halaman dyan na pangkain. So yan, i-sprayan mo lang ng ANF yan, yung halaman mo. Yung tubig naman, lalagyan mo ng A2B, hindi ba? Tapos yung isda mo, bibigyan mo ng A2B doon sa pagkain niya. Talagang lahat ay organic na at safe at clean ang pagkain. Yes. So pag tumaas na ang halaga ng live weight, ito na nga, pag tumaas na ang halaga ng live weight price, then dalawa na ang negosyo mo. Kumbaga, nag-set up ka lang ng isa na pandagdag para makabawi ka din doon sa, sabi nga, ano tawag doon, sabi ng mga negosyante, dapat meron kang babalingang isa. Ganun yun eh. Para pag nalulugi ka rito, meron kang isang babalingan na babawi doon sa isa. Kikita ka. Okay, so hanggang na lang po. Yes, meron kayong tawag na violate ang regulation natin. Policy. Isusunod ko na dapat inilalagay yung Technology. Hindi, yun na nga. Kasi nga, A2B na yung sinabi nyo kanina. Kaya sinabi na rin namin. Okay, wag na tayo magtalo-talo. So, eto na kasi yung conclusion. Hindi, wala pagtatalo dyan. Yan kasi yung conclusion na nakikita nyo na walang problema kahit ano pang alagaan nyo. Meron po tayong technology at may Team Matovi na pwede nyong puntahan para pagtanungan. Kasi yun na bali ang part ng ating conclusion na lahat pwede nyong gawin. Yes. Lahat pwede. Ngayon, kung sakali man at baboy ng alaga nyo, yun ang passion nyo, sabi nga, sundin nyo yung loob nyo, kalooban nyo. Ngayon, kung ang passion nyo ay dalawa, habang ito, pwede naman. Basta laging may teknolohiya para makatulong po sa inyo. Tsaka pag nagnegosyo kasi, lagi ka dapat may backup plan. Hindi pwedeng, hindi naman sa hindi pwede. Conclusion po to. Okay. Lagi kang may backup plan. Kung baboy talaga yung gusto mong negosyo, kung sakali mang sabihin na natin bumaksak ang negosyo mo na pagbababoy, kailangan may backup plan ka pa na pupuntahan. Hindi ka naman titigil sa pagbababoy eh. Didiretso mo pa rin yan, pero kailangan mo lang ng alternate source of income. Actually, gusto ko sabihin kanina ng ika-3 round na ako hihinto sa pagbababoy, pero pag-aalaga. Pero doon sa pagbebenta ng karne, tutuloy ko yan. Yun sana sasabihin ko kanina. Pero okay lang kasi putol nga yung aking discussion doon sa tilapia. So, ganun po yun. Maganda naman ang pag-alaga ng baboy. So, hanggat kaya nyo, dahil meron tayong technology, subukan nyo lang at malulunasan ng Tsaka doon sa mga beginners pa lang, yung hindi pag-ama, yung pagnenegosyo ng pagbababoy, parang kung halimbawa meron nga tayong enough na resources o may puhunan, pero wag natin ibuhos lahat. Halimbawa, magsimula muna tayo sa dalawa, alagaan. Para naman si Miss Ana, nutrition. Para kung medyo mag-fail man tayo sa hindi pa rin tayo lugi, may matitira pa rin sa atin. At saka napapanahon din kasi ngayon yung time ngayon na wag nating sasabihin mababa ang price ng live weight, tapos yung feeds. Kaya nga po andito yung 1:5. Correct. Isang kasagutan doon sa mga tumataas na feeds ng solusyon na kahit pa paano, mga 50% lang naman yung maliles. Lang. Lang naman. Kikita ka lang ng mga 1,300 per maliit na bagay. per head. So, per head. So, habang tayo nagbababoy, tama yun, bumili ka na ng broiler or layers or yung mag-aqua ka dyan. At time na medyo kinakapos ka sa budget, meron kang pang suporta. Magbenta ka ng broiler, magbenta ka ng tilapia. Tapos ituloy mo rin ng baboy mo. Ayan po. Ayun. Hindi ka totally. Okay, ayun nga po. Sa pagninegosyo, kailangan mo talaga number 1, sarili mo, may sipag ka, determinasyon, at higit sa lahat, marunong ka. Dahil sa pagsisimula ng negosyo, yung sa inuumpisahan mo, may mga tao ka nang nakakausap. Yes. Para alam mo yung negosyo mo, kung saan mo ilalagay at kung paano mo siya hawakan o ma-distribute ng maayos. Alam nyo
kung ba't ganyan siya, parang napaka-wise niya magbigay ng no. Kasi nga, negosyante na siya. Dahil sila, baka hindi nyo lang ho alam, baka akala nyo yun, basta nagsasalita. Negosyante po itong si Cheryl dahil meron silang babuyan sa probinsya. Yeah. Tsaka hindi lang basta sipag, tsaga at kaalaman ng kailangan. Kailangan open din tayo sa mga bagong technology. Yun ang kailangan. Huwag kayong matakot. I-try nyo lang ng i-try. Bali nyo, mag-click sa inyo. Hindi mas maganda. Tsaka yung nag-seminar po sa atin, nagpapasalamat kami sa inyo. Sa Team Atobi po, in behalf, na dumalo kayo sa ating 1:5 at fattening seminar. Ang dami nila hindi ko mabilang. So, ito po ay mga abante sila kung tutuusin sa mga natanggap na kaalaman, lalo na yung binigay na formula ni Miss Ana. Yun, magagamit Mga nila computation. yun. Tsaka yung iba naging open na rin. Sumubok na sila. Yes. Try po nila. Para malaman nila, makita nila yung magiging result. Okay? So, walang susuko! Yes, Yes. laban lang. Habang buhay, may pag-asa po. Correct. Thank you so much. Ayun na. Hinga tayo, hinga. Mga to. Okay, ang ating mga pagbati. Yan, Jonathan Reyes, good morning. Morning. Growing! Hi, this is now Alvin. Good morning. Good morning din po kay Michael English. Yan. Wow. Kay Cesar Medina, good morning. Gibson Licong Castulo. Yes. Falcon Lapik. 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 So, ano na di ba yung order? Good morning. Falcon. Good morning din po kay Randy Navarra at kay Nara lang, sumobra. And good morning kay Ann Lab Ocomen. Yes, good morning. And Willie Frayola. Kay Abe Taliedo. Good morning. Good morning po kay Mr. Mark Anthony Katungal. Yes, good morning kay Sir Jimmy Ong. Vivian Stella. Kanggit. Sanggit. Kay Anton Guneda. Good morning, sir. Kay Ryan Kate T. Yan. Magbabasa ko. Ayan, kay Ma'am Wilma Obsemeya. Good morning. Louie Laksamana. Good morning. Nese Pereira Taborete. Good morning. Good morning din po kay Ronnie Peralta de Racus. Ay, Peralta, baka kamag-anak pa kita, sir. Yan. Kay Beth Soriano Doliete. Good morning. Good morning, Beth. Bardo. Benjamin. Good morning, Team Atobi. And Sir Dave, malakas na pong kumain ng mga bieg. Gustong-gusto na yung 1:5. Mga tatlo at ginahap kilos ng 1:5. Ano po sila maghapon? 4 kilos, 3 starter. Thank you po. For the feedback. Yes, sir. Kay Zia Jen Lamkay. Good morning din po kay Jojo Cortez. Kay Sir Jelson Mancha. Good morning. Yes, De La Cruz Raymond. Good morning. Louis Benefe. Good morning. Good morning po kay Sir Dante Tuquico. And kay Sir Arcase Asarak. Yes. Love ko. Ito kong pangalan dyan. Elsa Nostri Alvero Lazaro. Yes. Good morning po kay Manyen Pacolor. Ganyan, good morning Team Atobi. Kumusta po kayong lahat? Okay naman po kami. Guwapo at magaganda pa rin po. Please sana yung big po 1 month na bukas. 9 kilos na po sila. Wow! After 3 days, 7 kilos lang. Pero akit tayo. You see? Talaga na si Ma'am yan. Yan lang po. Kaya lang naman ang gawin na. Pawang katotohanan lang po. Hindi Yes. na po sa amin ang galing yan. Maganda management, di ba? Yes. Congrats. Saka maganda rin si Ma'am. Yes. Kay Sir Manuel Colico. Good morning. Morning. Lester Pamini. Yes, good morning. Kay Sir Ruben Lacomba. Hello po. Paano po overcome yung nagpapainom ng Atobi na Mag-settle down. daw na po yung Atobi or merong resido na naiiwan? Ano pwede gawin? Makukuha pa ba nila yung tamang content ng Atobi? Yes, makukuha po nila. Huwag kayong mag-alala. Kahit nag-settle po yan sa ilalim, makukuha po nila yan. Kasi the technology transfers to the water or to the feeds. Yes. O yung naiiwan po, pwede nyo pong isama dun sa pakain. Yeah. Dun sa feeds po. Opo, walang sayang dyan. Ayan, maximum yan daw. Okay, binago na naman niya. Yan, Pacolor Cañano. Ay, mali. Last week pala yun. 10 kilos, 10 to 11 kilos. Wow, ang laki.
Tinaas ba talaga? Baka mali ulit yan. Meron pa sunod. Ayan, kay Gia Aguilar Justo. Good morning po. Yan si David Berata. Good morning. Yes, Mula sa Pampanga. Good morning. Ayan. Good morning. Ingat. Okay, sabi nga, basta team na Atogi, team ako ni Mayora. Yes. Malapit ako. May ano ba, 13? May 14 kayo, ma'am. Special yung election niya. Kaya lang. Kaya lang. Ito talaga, Dari. Ayan, kay Sir Rogel Odtohan. Saan po makakabili ng Atovi? Antipolo o Taytay Rizal area po ako? Yeah, meron po tayong reseller dyan. Mamaya, lalagay po natin Ay, yan. good morning din po kay Shoes ba? Yeah. Injik. Yo, ako Ayan, na po. xie, ni hao. Ano pa? Kay Joanne Cervantes, good Good morning. Good morning. Ayan. Then, Kay Godfrey Uera. Good morning. morning. Boy D. Jr. Sino pa? Junior or Ayan. By, ano yan? Iris Spencer Espirito. Good morning po, Team Atogi. Salamat po sa mga gabay nyo lagi. Nakakagaan po ng loob ang mga payo nyo. Stay healthy po tayo and God bless sa ating Boy lahat. Yes, thank you po. Boy Ortega, yung bati na. Huwag na po natin bahasahin yung comment niyan, bakla. Ako na magbabasa. Ay, basahin mo yan. Sabi po ni Ma'am, Ayusin mo yan. favor daw po ako, natitigil siya sa ay, mali pala. Ako po, favor pa rin sa pagpatuloy sa pag-alaga ng pagbababoyan. Kahit may konting problema dahil andyan ang Team Atovi Technology. Team Atovi, nandyan ang Atovi Technology. At andyan ang Team Atovi na handang tumulong. Victory. At i-share ang kanilang kaalaman sa paghahayupan. Sabi ko sa inyo eh. Ayan. Oo. Tama. Salamat po. Gusto nyo bang katim na lang to? Kasi yan, may hirap kasi siya puwesto. Medyo marami na sabi. Ayan, kay Francis Espanyol. Good morning. Yes, Nelson Viala. Kay Miss Luz Pakpako, ganda. Good morning. Sabi ni Ma'am Daisy Dimandera, favor talaga ako kapag titigil na muna. Ay, Okay. Yan. Batiin na natin yung laging nanonood kahit hindi siya live. Si Sir Francisco. Yes. Navarro. Season naman. Sir Teddy de Guzman. Opo. Si Jason Gonzalez. Good morning. Kung sino mga nabanggit ko, pasensya na po. Sa lahat po ng ating Atobi friends and users, good Yes. morning. Yes. At saka konting update tayo mga kapatid. Kasi nga, ngayon, ang magaganda ngayon yung mga local farmers sa paghahalaman. So, para maiwasan natin yung mga plastic, kung makikita nyo po dito sa part ng grocery ng Robinson, may mga local farmer ang ginagamit nila is banana leaves. Oo, totoo Imbis yun. na plastic. Oo. Kasi sa mga local farm dyan, hindi ko nababanggitin, tingnan nyo na lang po, may tatak yun. Ang galing nila, sana po tayo mga iba pang mga local farmer, nagbebenta tayo. Blasting banana leaves. Nakita Banana ko nga leaves, rin po opo. yun. Basta may party dito sa may Bicol. Yung Yes, local opo. grocery din nila, isa na rin silang Ang galing. Ang galing. practice na Pinoy na Pinoy. mabawasan yung plastic na. Oo, ilabas po natin yung pagiging environmentalist inside na. Salamat po. Saludo kami sa mga ganang local farmer. Yes, ako advocate po ako ng environment saka ng animal rights. Okay. Mimi, mukhang may pahabol pa tayo. Ay, gano'n ba? Sige po. Sige, habulin namin yan kahit ano mangyari. Yes. Ayan. Good Yes. morning. Sige. Kay Jean Marquez Mercado. Good morning po, Team Atovi. Saan po nakakabili ng Atovi? Tansa, Cavite po ako. Thanks. Yes. Wala pa po tayong reseller sa Tansa, pero meron meron tayong, meron pa po sa iba. Meron pa po sa iba. Bibigyan namin kayo. Ganda ng buhok ni Ma'am Ana. Shampoo lang yan. Hindi po ako nagsishampoo. Grabe ang haba ng Salamat po. Kay Sam Alinea, good morning din po. Okay, sabi po ni Mr. Sam Alinea, pabor daw po siya sa pag... Dahil sasabihin ko kay Sir Layo, ato bilang puto. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood at talaga napakarami pong nanood sa atin ngayon. Yes, maraming Thank you. Sa Thank mga you ng nanonood po marami. ngayon, mentally equipped na po sila para sa... Yes. Bang susuko. Opo, Okay po. laban lang ng laban. Sabi lang nga ni Gardo. Ano nga yung kanta ni Gardo? Huwag kang matakot. Hane! Hindi halatang ano, no? Ang ganda nung kanta ni Gardo.
Hindi halatang avid viewer. Okay. Meron kayong sasabihin, sir? Magkita-kita ulit tayo next Tuesday. Ayan. Okay, next week, muli tayo magsama-sama sa ating Farmer's Talk. Thank you so much for viewing Farmer's Talk. Yes. Thank you. And always remember, Team Atovi will continue to educate, Share! And inspire others! Bye-bye! Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Sariling atin ata to, Atovi Technology.